Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Hitpig. Halina't simulan na natin. Ang pelikula ay nagsisimula sa kwento ni Hitpig tungkol sa kanyang kabataan. Ayon sa kanya, siya ay pinalaki ng maalamat na pet bounty hunter na si Big Bertha bilang kanyang kasamang tagahuli. Magkasama nilang hinuhuli ang iba't ibang uri ng mga alagang hayop kapalit ng pera. Tinuruan siya ni Big Bertha ng lahat ng kanyang nalalaman. Isang araw, nakatanggap sila ng isang kahilingan upang hulihin si Tiny, ang butiki, para sa halagang $1,000. Kahit mataas ang alok na halaga para sa isang maliit na butiki, tinanggap pa rin ito ni Big Bertha. Ngunit sa kanilang pagkagulat, si Tiny ay hindi pala isang butiki kundi isang buwaya. Dahil sa kanyang pagkabigla, hindi napigilan ni Big Bertha ang buwaya, na sa huli ay siyang pumatay sa kanya. Makalipas ang ilang taon, sa isang pasilidad ng nuclear sa Arctic, sinusubukan ng mga siyentipiko na sukatin ang antas ng radyasyon sa isang polecat. Ngunit nagkamali ang kanilang eksperimento nang ang hayop ay naapektuhan ng radyasyon, na nagdulot ng isang pagsabog at nakatulong sa kanyang pagtakas. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanyang kalayaan, dahil tinawag si Hitpig upang hulihin siya. Hindi naging epektibo ang tradisyonal na paraan ni Hitpig gamit ang lambat, kaya ginamit niya ang kanyang makabagong catch gun at natrap ang hayop sa isang uri ng malagkit na likido. Samantala, isang pahayagan ang nag-ulat tungkol sa bagong palabas sa Vegas na tampok si Pickles, ang sumasayaw na elepante. Ang kanyang tagapagsanay, si Lipong Lord of the Leotard, na kilala sa kanyang mga bigong pagtatanghal, ay nangakong magbibigay ng isang hindi malilimutang palabas. Habang naghahanda si Pickles at ang mga poodle para sa kanilang pagtatanghal, dumating ang kanilang trainer. Ngunit nadulas siya sa sahig at sinisi si Pickles sa hindi pag-abot upang saluhin siya. Sa kabilang banda, habang kumakain si Hitpig matapos ang isa na namang matagumpay na misyon, naalarma siya tungkol sa isang aktivistang nagtataguyod ng karapatan ng mga hayop na nagngangalang Leticia, na nagligtas ng isang koala mula sa zoo. Habang tinutupad ang kanyang misyon, ikinulong ni Lipong Lord of the Leotard si Pickles at ang mga poodle, galit na galit dahil sa kanilang palpak na pagtatanghal. Tumanggi siyang pakainin sila. Nakarating si Hitpig sa isang bar kung saan nagtatago ang koala. Nang makita niya ang tumakas na hayop, sinubukan niyang kumbansihin ito na bumalik, ngunit sinipa siya ng koala palabas ng bintana at tumangging bumalik sa petting zoo. Sa kabila nito, ginampanan pa rin ni Hitpig ang kanyang tungkulin at binalik ang koala sa zoo. Samantala, nangangako si Pickles sa mga poodle na hahanap siya ng paraan upang mapalaya silang lahat at matagpuan ang kanyang pamilya. Dumating ang tagalinis upang pakainin sila, at sinabi niya kay Pickles na sana ay may magawa siya upang matulungan sila. Dahil dito, nagkaroon ng ideya si Pickles at binigyan siya ng isang pahayagan kung saan may artikulo tungkol kay Leticia na nagpapalaya ng mga hayop mula sa mga circus sa buong bansa. Agad namang umalis ang tagalinis upang kontakan si Leticia. Habang nanunood ng palabas si Hitpig, nakatanggap siya ng tawag mula kay Leticia, na nagtanong kung paano niya nagagawang maging malupit sa mga hayop. Ipinaliwanag ni Hitpig na ito ay trabaho lamang para sa kanya. Ngunit tumawa si Leticia at sinabing inubos na niya ang lahat ng kanyang pera sa bangko upang gamitin sa mas makabuluhang bagay. Nang tingnan ni Hitpig ang kanyang account, natuklasan niyang wala na itong laman. Di nagtagal, dumating si Leticia sa circo at kinuha si Pickles. Sinabi niya sa elepante na dadalhin siya sa India, ngunit kakailanganin niyang hanapin ang kanyang pamilya ng mag-isa. Samantala, naghahanap si Hitpig ng bagong paraan upang kumita, dahil alam niyang kailangan niya ng pera upang mabuhay. Ito ang dahilan kung bakit siya kinontak ni Lipong Lord of the Leotard at inalok ng $1,000,000 kapalit ng pagbabalik ni Pickles. Sa sandaling marinig ni Hitpig ang alok, agad siyang pumayag at sinimulan niyang suriin ang mga flight at train manifests upang hanapin si Pickles. Sa huli, natuntun niya ito sa isang eroplanong patungong India na may layover sa London. Sa kabilang banda, pagdating ng eroplano ni Pickles sa London, napansin niya ang isang malaking neon sign na may hugis elepante. Dahil sa kanyang pag-uusisa, nakatakas siya mula sa eroplano habang abala ang crew sa pag-a-unload ng cargo. At napadpad sa isang teatro. Dito, natagpuan niya ang isang dressing room at nagpasya siyang bigyan ng sarili ng makeover. Dumating din si Hitpig at sinundan siya gamit ang kanyang pang-amoy. Habang itinututok niya ang kanyang baril kay Pickles, biglang may narinig itong musika at nagmamadaling pumunta sa auditorium, kung saan sumayaw siya kasama ang mga taong nakadamit elepante. Sinundan siya ni Hitpig, ngunit nauwi ito sa isang malaking kaguluhan. Sa huli, napadpad si Pickles sa bubong ng gusali, kung saan nasal ayan niya ang lawak ng London.
Habang ninanamnam niya ang kanyang kalayaan, sumama si Hitpig sa kanya at nagpakilalang kaibigan ni Leticia. Dahil matagal nang nakakulong si Pickles, tinanong niya si Hitpig kung isa rin siyang elepante. Alam ni Hitpig na makakatulong ito upang mapanatili siyang kalmado, kaya sinabi niyang isa siyang elepante na hindi pinagpala ng mahabang trunk. Bago pa siya makasagot, napansin nilang dumudulas sila pababa ng bubong. Sa huling saglit, ginamit ni Hitpig ang kanyang baril upang magpagulong ng lubad, na nag-slide sa kanila pabalik sa teatro. Matapos makababa, dinala ni Hitpig si Pickles sa paliparan, na nangangakong iuuwi siya. Tinawagan ni Hitpig sina Lip at Lord at ipinaalam sa kanila na ang kanyang kargamento ay paparating na. Ilang sandali pa, natagpuan nilang muli ang kanilang mga sarili sa eroplano. Habang nagpapahinga si Hitpig, pumunta si Pickles sa palikuran. Sa parehong oras, dumating si Leticia sa eroplano at hinarap si Hitpig. Nagsimula silang magtamaan gamit ang mga pampatulog na dart. Samantala, natagpuan ni Pickles ang emergency exit at inakala niyang ito ay para sa mga elepante. Binuksan niya ito bago pa siya mapigilan, na nagdulot ng kaguluhan. Dahil sa epekto ng pampatulog, nalaglag si Hitpig mula sa eroplano, ngunit nasalo siya ni Pickles. Sa kasamaang palad, hindi ito nagtagal at silang dalawa ay tuluyang nahulog. Sa kanilang desperasyon, ginamit ni Hitpig ang isang pares ng medyas bilang parasyon. Nang sila ay lumapag, napagtanto nilang nasa gitna sila ng kawalan. Wala na ang kanyang van, kaya nagreklamo si Hitpig na hindi na niya matatapos ang kanyang misyon. Gayunpaman, hinimok siya ni Pickles na gumawa ng bagong van gamit ang mga natirang bahagi. Inubos ni Hitpig ang buong gabi sa pagbuo nito, at kinabukasan, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Sa daan, nakita ni Pickles ang isang hot air balloon na may disenyong elepante at agad na natuwa. Napag-usapan nila ang kanilang mga pangarap, nais ni Hitpig na maging isang chef, habang si Pickles ay nais malaman ang pakiramdam ng pagkakaroon ng pamilya. Matapos ang ilang oras ng paglipad, tinanong ni Pickles kung may Golden Gate Bridge sa India. Napagtanto nilang naligaw sila, kaya sinira ni Hitpig ang balon. Gayunpaman, hindi naging maayos ang kanilang pagbagsak at napunta sila sa set ng isang palabas na tinatawag na King Chef for a Day. Sa gitna ng kaguluhan, inanyayahan si Hitpig na sumali bilang isang kalahok. Una niyang tinanggihan ang alok, ngunit pinaalalahanan siya ni Pickles na ito ang kanyang pangarap. Tinulungan siya ni Pickles sa pagluluto, at sa huli, nanalo siya sa kompetisyon bilang hari ng kusina. Samantala, nakuha ni Leticia ang baril ni Hitpig at ginamit ito upang ipatawag ang kanyang van, matapos niyang mapanood sila sa TV. Kasabay nito, tumawag si Lip at Lord kay Hitpig at sinabing paparating na sila upang kunin si Pickles. Dahil tinulungan siya ni Pickles, dinala niya ito sa labas upang ipaliwanag ang kanyang tunay na misyon. Ngunit napansin ni Pickles ang isang bathtub at agad na tumakbo rito. Sinundan siya ni Hitpig sa apartment, at habang naghihintay sa sopa, nakatulog siya. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Bera at inamin na hindi niya alam ang gagawin tungkol kay Pickles, kahit na may malaking gantimpala para dito. Ipinahayag ni Bera na hindi siya kailanman naghahangad ng gantimpala at ang tanging nais niya ay tumulong sa mga hayop, tulad ng pagligtas niya kay Hitpig mula sa isang babuyan noon. Nagising si Hitpig sa isang lubog na apartment matapos mabasag ang pinto dahil sa naipong tubig. Agad niyang hinanap si Pickles, na nawalan ng malay matapos aksidenteng maputol ang tubo ng tubig. Nang buksan ang pinto ng pahayagan, nabasag ito mula sa presyon ng tubig, at nagising sina Pickles at Hitpig upang matagpuan sina Lip at Lord sa labas. Iniabot ng mga ito ang pera kay Hitpig, habang nanlungo si Pickles sa kanyang pagtataksil. Bigla lumitaw si Fluffy ang buhaya upang takutin si Pickles pabalik sa kanyang hola. Sa pagkagulat ni Hitpig, bumalik sa kanyang isipan ang pagpatay niya kay Bera, dahilan upang mawalan siya ng malay. Pagkagising niya, natagpuan niya si Leticia sa tabi niya. Ipinaliwanag niya na gusto niyang iligtas si Pickles dahil napagtanto niyang sila ay naging matalik na magkaibigan. Dinala ni Leticia ang mga hayop na minsang tinulungan ni Hitpig, ang koala at ang polecat, at nagsama-sama sila upang bumuo ng isang plano. Sa kanilang sorpresa, lumapit sa kanila ang isang tanyag na superhero na tinatawag na Super Rooster at inalok ang kanyang tulong. Nang dumating sila sa teatro, nadiskubre nilang ginawang isang rocket ship ni Lip and Lord ang gusali. Habang bumibilang ang timer, nanood ang mga hayop habang inihahanda ang paglulunsad ng rocket. Nang lumipad ito sa kalawakan, sinundan ito ni Hitpig gamit ang kanyang van na may kakayahang lumipad. Habang nasa kalawakan, nakabuo si Hitpig ng panibagong plano.
Habang nagpe-perform sina Pickles at ang iba pang hayop kasama si Leap and Lord, napansin niya si Hitpig na paparating upang iligtas siya. Nagmadali siyang tumakbo patungo rito, ngunit pinigilan siya ni Fluffy at Ikanadina sa sahig. Sina Hitpig, Koala, at Polkat ay pumasok sa pamamagitan ng isang bintana, habang naghihintay si Leticia sa van. Naglaban sila laban kay Fluffy at Leap and Lord, na nauwi sa pagkabasag ng bintana, dahilan upang lumipad palabas sa kalawakan sina Fluffy at Leap and Lord. Ngunit hindi pa tapos ang kanilang suliranin, dahil inihayag ng computer ng rocket na wala na itong sapat na hangin upang bumalik sa Earth. Muli, nakaisip ng paraan si Hitpig, gumamit siya ng parachute at pinagsama ang kapangyarihan ni Super Rooster at ng kanyang van upang ligtas silang makabalik sa mundo. Pagkalapag nila, pinalayan ni Leticia ang mga poodle ni Leap and Lord, na kalaunan ay inampon ng tagapaglinis ng teatro. Inalok ni Hitpig si Pickles na bumalik sa India upang hanapin ang kanyang pamilya. Sa kalaunan, dumating si Pickles sa India, ngunit hindi niya natagpuan ang pamilya na hinahanap niya. Samantala, sina Leticia, Koala, Polkat, at Super Rooster ay patuloy na sumama kay Hitpig sa pagliligtas ng mga hayop tuwing weekend. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.